Umabot na sa mahigit 100,000 ang tinamaan ng dengue sa bansa mula Enero hanggang ika-10 ng Mayo, batay po sa datos ng DOH. Mahigit 400 ang nasawi. Saksi, si Darlene Kai. 3 araw nilagnat kaya isinugod sa ospital si Rosemary. Halos 5 buwan na ang nakalilipas. Nang makumpirmang may dengue siya, doon lumabas na bumagsak sa critical level ang kanyang platelet count. Natakot po na baka yun na po yung yung huling may daw po na hindi na makasurvive. Masakit po yung ulo. Tapos na hindi po makakain. Nasusuka po. Na dengue at na ospital din ang alaga niyang 10 taong gulang. Problema ang dumaraming dengue cases sa Barangay Rojas District sa Quezon City. Kaya bilang paghahanda para sa tag-ulan, sinimulan ng linisin ang mga estero at ibang pwedeng pabugaran ng lamok. We have continuously following the city's protocol, yung special cleanup drive from the city, both land and river. So that is weekly. Yon. And then we also have our health education regarding dengue. And tuloy-tuloy din yung anti-larvae spraying natin. Ayon sa Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, umabot na sa mahigit 5,000 ang dengue cases sa lungsod mula January hanggang June 2. Mas mataas ng 287% kumpara sa parehong panahon noong 2024. Sa Metro Manila, mahigit 19,000 ang dengue cases na naitala ng Department of Health hanggang May 17. Mahigit 110,000 cases naman sa buong bansa hanggang May 10. 437 ang namatay. Mga batang edad 5 hanggang 9 ang karamihan sa mga tinamaan. Mas mababa po ang immunity ng mga bata compared po sa adult. Kaya po mas tinatamaan po sila ng dengue. Kaya dito sa Esteban Abada Elementary School, inilunsad ng DOH ang Dengue Awareness Month. Tulong-tulong ang mga opisyal ng DOH, WHO, DepEd, DOLE at Quezon City LGU, pati mga magulang, kawani at volunteers sa paglilinis sa bawat sulok ng paaralan. Nag-misting din sa classrooms at naglagay ng anti-mosquito screens. Pinaigting din ng DOH ang kampanyang Alas 4 kontra Mosquito kung saan hinihikayat ang lahat, lalo ang mga paaralan na magtaob, taktak, tuyo at takip ng mga gamit na posibleng maipunan ng tubig at kalaunay pamugaran ng mga lamok. Dati na ring nagbabala ang DOH laban sa maling impormasyon. Hindi totoong sa gabi lang nangangagat ang lamok na may dalang dengue. Day biters ang tawag sa mga ito dahil madalas silang nangangagat mula pagsikat hanggang paglubog ng araw. Pero maaari pa rin silang mangagat sa gabi. Hindi rin totoong sa maruming tubig o lugar lang sila nangingitlog. Basta stagnant o nakatigil ang tubig, pwedeng pamugaran. Hindi rin nakahahawa ang sakit kapag nadikit sa taong may dengue. Nakukuha lamang ito sa kagat ng infected na babaeng Aedes mosquito. Ayon din sa DOH, wala pang patunay na nakagagamot ng dengue ang tawa-tawa o gatas-gatas. Hindi rin antibiotics ang panlaban sa dengue dahil sa halip na bakterya, virus ang nagdudulot nito. Paalala ng DOH, agad kumonsulta oras na makaramdam ng mga sumusunod na sintomas, lalo na kung tumagal na ng 1 araw. Pwede po itong mauwi sa kamatayan if hindi po natin maaagapan. Kaya po pinupush po namin na may prevention is better than cure. Covered ng PhilHealth ang dengue cases mula 9,500 pesos hanggang 47,500 pesos depende sa severity o lala ng kaso. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.